Okay, so on the way tayo ngayon sa work, pero bago tayo dumiretso sa work, dadaan muna tayo sa isang shop ng gulong. Tayo shop dahil tayo ay magpapalit ng gulong natin sa likuran. So sila ay matatagpuan sa Pilipinas. Of course, dito lang yan sa Olongapo pagka malapit kayo rito o nagawin kayo banda rito. Sila ay nasa barangay West Bahak. East Bahak. So sundan nyo na lang yung video kapag kayo ay galing sa Zambales, or kung kayo naman ay galing ng Manila. Madali lang naman siya sundan. Halos tapat siya ng munisipyo. Ang pinaka-landmark ko dyan ay yung 7-Eleven. 24th Street ata sila. Corner Helican. So, since kompleto naman yung address, dali na nating mahanap yan. Plus, the page pala nila, FB page sila. Meron din silang FB page. So, din lahat ng details at saka may mga contact numbers din sila doon. Kung gusto nyo mag-reach out sa kanila. Well, kung i-compare nyo yung mga prices ng mga gulong nila sa Shopee, of course mas mura kay Shopee yun kaya nasa ata. Pero yan ay walang installation. Sabihin man natin may free na pito at saka sila, pero iba pa rin yung free yung installation, lalo na sa ating mga medyo malaki yung motor na medyo maselan din yung nagbabaklas ng gulong sa likod dahil meron tayong sensor ng ABS. So inaanap lang natin, actually dito na tayo sa halos tapat na ng munisipyo. Nahanap ko lang yung 7-Eleven. Ito na 7-Eleven. So kakanan tayo dito. Pwede bang pumasok dito? Oops, no entry. Doon tayo sa kabila. Yung kanto pa lang yan ay one way. So dito tayo sa kabila. May JRS. Tapos iikot na lang tayo kabila. Pero nakita ko kasi sa what they call this, sa kanilang Google, wait lang, parang natatandaan kong landmark tong Treasury Cristo. Hindi, I think I'm on the right street. Tingnan natin, bandang dulo yun ayun. So tama na, nandito tayo sa tamang street. So ito, dito na tayo. Tayo muna ay tatanong maging kaya. Yeah, good morning. Papalit ako pang likod. Kaya bakit try ko? Pwede naman. Pwede mo na lang mag-try ko ako. Job Doroso Sports. At ito yung isang Sir Job Doroso 3. Pero sabi mo nga may mas makapit to, di ba? Parang upgraded ko lang yan. Sir. Actually, parang ang dating sir version 1 nila, ito yung unang 3.8 nila, Job Doroso Sports. Then yung 2023, nag-create sila sir ng updated material. Ito yung Job Doroso 3. Pero halos same material yung sir yung ginamit ngayon. Parang mas pinakapit, mas pinatibay lang nila sir. Upgraded material lang siya. Sige, I'll go with this one. Dito sir, okay, sige sir. Set up namin. Sana. Meron kasi mga isang grupo ng Dominar ng mga tiga-mataan eh. Member ako doon. Member ka doon sir? Sinong kakilala mo doon? Si Pres, taga rito lang yun, si Joel, pangalan, apelyido nun. Ang mga
Basta ito lang ang usually hinalo nila sir eh. Yan. Itong Rosso Sport tsaka Vista, iba nag-Vista sir. Sila, yung huli bis, kaya sabi ko madulas yung bis Ayun lang talaga, hindi ko mapapangako sa long ride. Oo. Dapat siguro hindi. baka lumuwag. Pwede yung umarap ko kasi yan eh. Oo. Hindi, pagka in-adjust naman yung gulong niyan, mahihila siya, di ba? Mahihila siya. Gusto mo ba yun sa akin? Oo. Kasi di pa naman nagagalaw po yan. Magsimula noon. Neutral na lang po. Alam ko naka-neutral na yan. Kamila daw. Neutral na po. Ha? Nakambyo? Nakakambyo. Ay, oo nga. Yan po, nakakuan siya. Naka-primera siya. Yung neutral lang natin. Pati yung producer, yung pilo ko, papalitan mo natin. Neutral po natin. Neutral lang oh. Yan po. Itong cancer bago sa market to, no? Itong Style? Oo. Mga isang taon sila natin. Oo. Mukha lang sir, pag tinatanong nila, hindi ko kasi siya sir pwede i-compare talaga kay Pirelli. Oh, siyempre malayo. Hindi ko siya pwede i-compare. Oo. Pero kung sasabihin na sir, kung good quality sir. Kasi yung mga iba sir na naglulusun-look, Oo. ginagamit naman nila to sir, nakakabalik sila ng goods naman. Sabagay. Pero yung in terms of comparison sir, Malayo. Hindi ko pa pwede i-compare sa kapit. Oo, tsaka ito mo, oh. Makapit tong mga ganito. Tested na sir ako. Yan sir, kapag ko yan, gamit ko, nagkaroon ako work. Hindi ka gaano sa Michelin, sir? Kasi mas Michelin ginagamit ko eh. Dati sir, marami kami Michelin. Ang naging problema sir sa Michelin, this 2023, sobrang nagtaas ang presyo sir, nila yung presyo na sa mga big bike sir, 1,000 ang pagitan dyan sir. 1,000 pagitan? Paligid, opo. Pero same quality. Mas makapit kasi Michelin, pero mas matagal mapudpud si Pirelli. mas makunat to eh. Pero sa kapit, mas mag-grip talaga si Michelin. Oo nga eh. Kasi ginawa talaga siya sir, pang race style talaga siya eh. Oo. Oo. Kaya yun ang gamit ko sa mga scooter ko, Michelin talaga eh. Kasi talagang yun ang ginagamit sa mga pang-safety sir eh. Oo. Talagang makapit talaga siya. Mabilis lang maubos. Yun lang sir, kapag pinang-araw-araw mo, kasi nilibre mo, talo ka talaga doon. Tapos yung presyo niya, medyo may kamahalan. Oo nga eh. May kagrupo sir, yung Ian, naka-dominar din yun eh. Oo. Ang ginagawa niya, yung makabit siya ng Michelin, pinanglaro niya, tapos bumili siya ng style. Oo. Para nilisan niya muna yung Michelin niya, pang mga long ride. Ah. Consider niya ang style. Oo. Oo. Pwede rin naman yun. Ganun ang ginawa niya sir. Pwede rin. Ang bilis ma-wear out nitong MRF. Stock sir, stock. Okay din sana ang kapit niya, kaya lang hindi, madulas siya, pero kahit pa paano naman okay lang din. Nung naplatan ako minsan sir sa iba, papa-vulcanize ko, ayaw galawin ng eh. Ayaw galawin ng nagbo-vulcanize. Talaga alam lahat. Kahit tanggalin kasi talaga sir, kasi ilang kasi tanggalin. Hindi, nung nakita atang may ABS, parang sabi, parang umayaw eh. Nung minsan daw ata nagbaklas siya ng kwan na may ABS, pagbalik niya wala na, hindi na gumana ABS. Kaya parang magsimula ayaw nang magbaklas. Hindi kasi sa pagkaano mo lang ano yan. Kasi ito katulad nito, hindi naman kami gagalaw ng preno eh. Oo nga, naman namin yung gear. Actually, hindi naman kami gagalaw sa preno eh. Ewan ko sa kanya, ba't ganun? Parang... Kasi yung preno sir, nakaganon lang naman sa disc brake yan eh. Oo. Tinanggal lang naman namin. Tapos ibabalik namin. Ganun pa rin Ganun naman. pa rin, sir. May inano sa gawin na... Baka may nabaklas siya dun sa kwan eh. Oo, sir. Sa preno. Kaya nawala yung sensor ng... Ito, wala naman kami gagawin dyan sir, totally. Nilabas lang namin dito yan sa disc brake. Tapos ibabalik lang rin namin. Ang test lang na, meron kasi sir nangyari, baka ang ano niya, baka nakainit yung preno sa disc brake. Isa kasi sir may natanggalin eh. Oo. So yun, kailangan magluwag ng preno, magbawas. So, Baaring doon, may tendency sir na pag hindi kita binalik, iba na. iba na. Tapos Pwede. kailangan na i-bleed Oo nga. para bumalik yung preno ulit. Oo. Pwede Pero nga. kung katulad sir, wala namang problema dahil nakabuka naman na maganda. Oo, hinugot lang. Hinugot lang namin. Babalik lang namin sir kung paano namin hinugot.
Ayun, mukhang okay naman dito. Like I said kanina, ang diferensya ng presyo nila sa Shopee 200, 300, kuminsan 500, pero yun nga, yung malaking bagay kasi yung pagtatanggal ng gulong. Sa mga dapat professional yung gagawa nito para hindi tayo magkaroon ng issue. So kung ako sa inyo, dito na lang di kayo magpapalit para kung ano man yung stock nyo na pagkakagawa sa mga motor nyo ay hindi ganong magagalaw kasi alam na alam nila kung paano nila gagawin yan. Sir? Oo, may sealant yan. Oo. Mga 1.6, 1.7. May natitira kasi ako pag dalawang 2 litro. The usual vibration. Ayun pala, hindi. Nasa gulong naman yun. Hindi naman sa Vibration. vibration, natural lang yung vibration. Hindi siya nakakangawin. Ay, hindi. Kasi yung position mo, hindi na ma-aggressive eh. Hindi siya nakakangawin. Kung wala kang papalitan ha, kasi kung minsan lang alam ko yung iba medyo naglo-lower sila ng konti sa shock sa harapan. Medyo kung ka, magiging aggressive yung position mo. Mas maganda pa, lagyan mo ng extension dito sa may manibela para umangat ng konti yung manibela mo. Mas easy rider yung kanya. Sa akin kasi importante yung makapasok ng expressway. Saan ba kayo? Dito lang naman ako, kaya lang madalas ako sa Manila, Pasyal Baguio, Tarlac. Malaking bagay kasi pagka expressway yung daan. Hindi siya mabiling pag may kumanin sa yung bus na... Hindi naman. Palagay na ako. Biting ko nga itong kwan na to at magsabi pa lang akong tatanggalin ko, may umarbor na kaagad eh. Sige sir, linisan mo sa kami sir. Pasuyo na lang ako sir. Pagkatapos nyo sir, tapos linisan mo. Ilan yung hinahangin nyo rito sir? Sa likod, 29-30 ganun. 29-30. Oo. Pa-assess nga ako ng sa harapan sir kung sa tingin mo stock din yan eh. Yung thread ba niya may buwan pa ba yan o may Gusto pa naman siya sir sa appearance. Wala rin ako nakikita ng crack. Kasi usually ito may mga crack to ito. Sa akin ito MRF pero wala pa naman ako nakikita ng kitak sir. Yung ano na lang sir, yung comfortability mo na lang kung madulas pa siya.
Wala pa naman. Yung likod ang madulas. Nararamdaman mo na. Oh, ayan, ito hindi naman. Kung wala ka naman nararamdaman doon na sir, kasi wala ka naman siya makabukol. Wala pa rin naman siya makabukol. Pa to sir? Okay ba? Okay. Basta pakiramdaman mo na sir, pag dumululas na. Oo, kasi kung kan, isusunod ko na rin yan eh. Pero ngayon sir, gusto pa to, wala naman nakikita ang delikado na Anong sukat niyan, sir? 28 dito sir. Magkano sa'yo yan? Yung ito ng Ay, ito, yung sir. kapatid niya, yung kapatid niya. 3.5 po. 3.5, okay. 3.5 lang pala, dapat nagpadagdag na ako kay Mrs. Magpapalit na ako. Oo. Yung alam ito sir, talaga mararamdaman mo yung grip nito ng likod kumpara sa harapan. Oo nga eh, alam ko ganun yung Malayo talaga in terms ng grip ng stock sa mga ganitong Oo nga eh. Kaya doon mo mararamdaman yung dulang sa harapan mo. Kaya nga eh. Pero mo, Nakibalita nga ako doon sa gumagamit ng 3, version 3, kung malaki ba diferensya ng kwan nila. marami na kasi sabi niya yung version 2 sir eh. Hindi ko lang maganda kung pag-grupo niya, pero mga dominant yun eh. Mas pinipili na nila yon kaysa dito sa itong sports. Hindi, I mean sa tingin mo sir, mas prepared na nila yon yung 3 kaysa sa sports? O marami pa rin gumagamit ng sports? Sa nung sineminar kami ni Pirelli, talagang in-improve talaga nila yung quality sir in terms of durability at saka yung grip. package, Oo. grip. Layo pala kay Bis, no? Magkano si Bis? Kalahati. Oo sir, sige, nasa ano lang po. 3 lang, 150. Pero nakakatakot. Lagi ako naglulong ride eh. May 150 kasi sir, gamit na gamit yung size na yan eh. Lahat ginagamit yan eh. Sniper, Oo. Hauser. Puro 150 lahat ng likod eh. Ay, may kung pa ba to sir? May break-in pa ba tong gulong? 20 kilometers sir. 20. May wax control kasi sa ibabaw sir eh. Ngayon, after 20 kilometers sir, normal driving na po. Sir, hindi naman mabigat yan. Kunyari naka-track. Hindi, magaan nga to eh. Kumpara sa NK 400, sobrang bigat ng NK, 200 pounds yun eh. Mas mabigat yun. Makakon lang po maintenance yun. Hindi. Change lang. Wala naman ba siyang ganong doon? Sa mga parts na Ay, yung parts wala pa po kasi akong pinapalitan sa parts. stock pa lang Hmm. Sir, via brake natin sir, yun po, 20 kilometers to 40 kilometers sir. Apa. Kasi yung gulong natin sir, ang trademark kaya bago, yung wax compound niya yung Oo masarap nga. natin bago. Parang mawala lang muna yung wax compound sa ibabaw. Hmm. Tapos ang pag naghangin ka sir, since meron na tayong persila sa loob, dapat naka 3 o'clock siya. Medyo, kunyari sir, dito. Okay. Oo. Para pag naghangin ka sir, yung kilang kasi nandito, hindi siya magsasambulan. Oo. Kasi pag inanginom mo sir, na yung kilo nandito, yung kilang sir, magsasambulan. Oo nga. Tatakip siya doon sir, may tendency, matakpan niya yung Yung pito. mo. Oo. Either na 3 o'clock o naka 45 degree yung pito sir, mas maganda. Palagay ko naman hindi pa ako magpapahangin dyan. Sa kaya sir, mga Oo. kasi, at Pag least lumamig, kailangan mo magpahangin sir eh, maintenance yung hangin natin eh. O normal Yun naman, sir, driving, kasi- normal eh, sir, driving sampang- na lang. Ngayon ba sir, sampang... Hindi naman, dito lang naman Ayun ako. sir, sakto lang yan sir, 40 kilometers, baka Isang balik lang, no? Isang balik nyo lang yan sir eh. Ah, sa bagay. 20 kilometers to 40 lang naman sir eh. Ah, okay. Okay na sir, no? Hindi naman sir, ang takbo mo na sir, pwede ka pa naman mag 40 and 50 sir. Oo. Di pa naman ganun kabilis yung 40 and 50. After no braking, pwede ka na. Kung ano normal driving mo, 80, 90, 100, pwede. Pero at least kung tatakbo ka 40, 50, maiuwi ka pa rin naman sir eh. Mm. Pero adjust kami kanina sir ah. Sige po. Sabi naman sa inyo, Opo, sir, opo. Medyo maluwag kasi sir. No? Opo, salamat din at nakita. May kagrupo pa kayo sir na ano, Prince Caranto.
Ah, si Prince parang oo. Ayun, yun ang sukat namin dito, sir. Lahat na nasubukan nun, nag-50 rin, Oo. nag-Rosas 3. Ngayon, ang gamit ng piece, kakapalit namin, lapay sa buwan. Kasi mas titi drive niya araw. Ah, yung pero binaklas niya muna yung kanya. Bilang sir, inuwi niya. Inuwi niya muna. Walang i-reserve niya kapag may laro, may Oo. endurance, mag-endurance kasi yun eh. Oo nga, oo nga. May endurance ngayong kan eh. February. Oh, Luzon Loop. Dito Oo. ko namin, sir. Ano, pag walang sponsor, ang hirap. Lalo na pag malayo. Oo. Obligado mag-hotel ka. So, yung canister mura, yung elbow ang parang kulang-kulang 3,000 yung elbow eh. Pero yung canister mura lang yung canister. Ito, one day, no? Hindi sa una naman kasi di mo mapapansin yung blood yan eh. Ano mo na lang yan, pag umisip. Pero nung yung kwan po kasi itong kwan, yung pinalitan, medyo lumalaro na yung pwede. May pagkala daw na ito, Bu- malapad. gumagalaw yung kwan eh. Merong oras na pag gumigilid daw, nararamdaman ko gumagalaw. Sabay siya, oh. Gumagalaw siya eh. Ayan ang sukat niya. Oo, ito, sir. Malapad pa rin. Ah, 1.7. Hindi na kasi pwede lumaki ito, diyan. Sabit ka na sa akin. okay lang din yung stock size. Ba't nag-oversize ba sila sa likod? Ikinabita kami niya, sir, 180. Hindi 180, taga dyan. tatama. Hindi naman, sir. Hindi siya tatama. Kala nga rin namin, sir, dati tatama eh. Doble natin yun. Gawin na, oh. Kaya po namin din. Sabi niya, hindi ako tatama. Okay, so in-order ako, sir. Kinabit ko. Hindi naman tumama, pero yun lang talaga. Sagad na. Oo, sagad na talaga. Yun Hindi ko lang alam kung, kasi ang sabi ko sa kanya, ang ano nun, sir, consequences, bibigat ka talaga. Oo. Yung takbo mo. Ewan ko kung anong naramdaman niya. Pero di naman bumalik. Pero na isasagad niya rin sa yun. Sabagay. Babagal ka kasi pag ganun eh. Bibigat. Kano yun sa? 6,950 lang, sir. 6,950. 6,950. Okay na. Sir, thank you. Ayaw nga pala. Sige, sir. I-abot ko sa Sige. baba, sir. Sige. Ako wala yung kung may nalalitan ko. Sir, pwede ko bang ano? Oh, sige sir. Hindi ka wala kung abot. Abot mo yan. Babalak ka na. Babalasyado ka lang dyan. Tukod parang magkasing tangkad lang tayo eh. Baka hindi kayanin yung weight. Okay, sir. Lala pong galaw. Salamat sir. Ingat po kayo. Sa susunod, yung harap ko. Sige, sir. May text na po kayo. May i-reserve po ulit kayo. Sige. So okay na tayo. Mukhang tumaas yung feeling ko sa gulong. Pero mukhang dapat. Uy, iba yung feeling ko. Parang nakatayo yung pana. Parang nakatigdi yung aking position ngayon. Para bang merong something sa likod ko na parang umangat. Dahil siguro yung sa gulong. So, yun nga, sabi nga ni boss, 40 kilometers ang ating ang tawag nito, ang ating break-in sa ating gulong dahil meron pa siyang wax control sa ibabaw. Nagbiro nga ako kanina, sabi ko baka pwede na lang ipa-burn out, sabi niya wag na lang. I-natural na lang kasi malapit lang naman, taste na lang sa 40 tsaka 50 na takbo. Anyway, ganun naman talaga ang takbo ko, so walang ganong issue. So ayun, thank you Lord at tayo proceeding na sa opisina. Napaaga ako sa opisina pero ganun pa man, okay lang din, magpapahinga na lang muna ako doon. At yun, see you sa ating mga susunod pang video.
Abangan nyo yung video namin sa Monday Marina. Lumabas kami kahapon kasama ang buong team ng Pinakwit Project. At yung 3,000 lang pala mahigit yung sa harapan. Sana pala hinirit ko na rin kay ODR para talagang solid na ang ating pagpapapalit. So ayun, lagi natin tandaan na safety first syempre. Forma second na lang yun. Number 1 sa atin yung safety. Kung pwede lang ba, kung may budget lang ba sa pinakamahal na gulong, why not? Pero since tayo ay nasa mid budget lang, actually hindi pa nga mid budget, kumbaga yung pinaka-low na budget, settle muna tayo kung ano yung nakabutin. Anyway, Diablo Pirelli naman yung ating gulong. Hinawa ko nga kanina, talagang may grip talaga siya eh. Unlike dun sa mga bagong gulong, kahit pag ginawa mo kasi yung bagong gulong, dapat maramdaman mo na parang rubber na parang may stop, may sabit yung kamay mo. Yun yung naramdaman ko kanina nung hinawakan ko siya, na parang may kapit kagad unlike dun sa ibang mga bagong gulong na hinahawakan ko, pag nagtitingin din tayo, parang ayun nga, madulas. Halatang hindi siguro matibay yon in a sense, kasi kapag madulas, ibig sabihin kasi na hard compound yun eh. So makunat, kaya lang ang tendency nga lang nung pagka hard compound is yung magbibiyak-biyak. Siyempre wear and tear, and of course yung init pa, yung init na siyempre ikaw ba naman lagi ka nasa kalsada eh. Yun, so doon nagkakaroon ng biyak-biyak. Same din pag nai-stop dun, nakakasira din kasi ng so, dapat lagi nagra-ride para hindi masira yung gulong. Yun, so far parang normal lang din parang hindi ako nagpalit. Maliban lang doon sa parang nakatukod, hindi nakatukod eh, parang bang nakaangat yung petang ko, parang tumaas ng couple of siguro 1.5 inch or 1 inch. Yun lang naman yung initial na feeling ko na yung sa pagpamahal. Sa grip smooth lang, pero yung grip parang ganun lang din kasi yung sa stock natin mag-grip din naman yun, kaya lang yung bang pag lumiliko ka parang may nararamdaman ka sumasalto. Dito medyo syempre wala na yun kasi bago na nga. Ayun pet transpo, ganyan na ganyan yung ginawa ko dun sa akin bullet. Maganda rin hanap buhay yun, nakapag-rate ko na, nakakahanap buhay ko pa. Kasi napaaga tayo. Kaya tayo pwedeng tumambay dito. Alas 12 papasok ko eh. So hindi muna ako magta-timing. Parang inaantok pa kasi ako. Touchdown na ako. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe